Magandang araw po si Mark Lester Iragat. Ito po ang aking daily devotion ngayong July 10. God's Visitation, Micah, na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Micah chapter 1 verse 1 to 3. Ang sabi po ay, the word of the Lord that came to Micah and Moreset during the reigns of Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah, the vision he saw concerning Samaria and Jerusalem. Hear you peoples, all of you, listen, earth and all who live in it, that the sovereign Lord may bear witness against you, the Lord from his holy temple. Judgment against Samaria and Jerusalem. Look, the Lord is coming from his dwelling place. He comes down and treads on the heights of the earth. Sa verse na ito, pinapakita sa atin na ang Diyos ay hindi isang Diyos na malayo at walang pakialam sa nangyayari sa mundo. Siya ay isang Diyos na nakakita ng lahat. Nakikita niya ang bawat kabutihan, bawat paghihirap at maging ang bawat kasalanan na ginagawa ng tao. At sa tamang panahon siya ay kumikilos. Ito ang tinatawag na God's Visitation, ang pagdating ng Diyos upang gawin ang kanyang kalooban. At ang first teaching is, God's coming or visitation can bring either judgment or blessing. Kapag ang isang tao ay patuloy na namumuhay sa kasalanan at ayaw magsisi, ang pagdating ng Diyos ay nagdadala ng paghatol. Ngunit para sa mga taong nagtitiwala sa Kanya at sumusunod sa Kanyang salita, ang Kanyang pagdating ay nagdadala ng pagpapala, pag-asa at kapayapaan. Kaya mahalagang tanungin natin ang ating sarili kung bibisitahin tayo ng Diyos ngayon. Handa ba ang ating puso? Nabubuhay pa tayong ayon sa Kanyang kalooban? Araw-araw ay may pagkakataon tayong magsisi, magbago at lumapit sa Kanya habang may oras pa. Ang second, God comes down to judge corrupt leaders. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga pinunong gumagamit ng kanilang posisyon para sa pansariling kapakinabangan. Ngunit ang Diyos sa katiwalian, pandaraya at pang-aabuso sa kapwa. Maaaring minsan ay tila walang nangyayaring hustisya sa mundo, pero tandaan natin na walang makakaligtas sa perpektong katarungan ng Diyos. Siya ang tunay na hukom at sa tamang panahon ay pananagutin niya ang bawat taong gumagawa ng kasamaan. Bilang mga Kristiyano, tinatawag din tayong maging tapat, patas at may integridad sa anumang responsibilidad na ipinagkatiwala sa atin. At ang last teaching, God comes down to help suffering people. Napakagandang paalala nito para sa ating lahat. Kapag tayo ay dumaraan sa problema, sakit o anumang pagsubok sa buhay, hindi tayo ay nag-iisa. Ang Diyos ay lumalapit sa mga nasasaktan at nagbibigay ng lakas sa mga nanghihina. Nakikita niya ang bawat luha, narinig niya ang bawat panalangin at alam niya ang ating mga pinagdaraanan. Maaaring hindi agad natin makita ang sagot, pero siguradong kumikilos ang Diyos sa tamang panahon. Ang kanyang presensya ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas upang magpatuloy. Yun lamang po.